lahat. Pero, sa lahat ng TNT, may pag-asa kayo. Okay? Lahat ng pagsubok at problema sa buhay ay may solusyon. Okay? Huwag kayo magpakamatay. Mahirap yon. Kaya nga sabi, Habibi, come to Dubai! So yun po, no? What's up sa inyo mga pangat? Welcome back to our channel. At syempre magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Yun mga pangat, bago ka pa lang, subscribe ka na. At syempre, click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating i-upload na. Naka-jacket tayo ng malupitang jacket. Yun, shoutout sa sponsor ito mga pangat. Binigay ito mga pangat nung nag-Pinas Cargo tayo, nung nakasali tayo sa Pinas Cargo. Yun. Actually mga pangat, mula A2, A3, A4, hanggang A5 mga pangat. Actually, today is January 6 mga pangat, no? Mga pangat, yung mga panahon na yung mga pangat, lagi lang tayo nasa bahay. Wala tayong ginawa kundi mag-edit mga pangat ng mga video natin nung nagdaang New Year, nung nagdispiras, at tsaka ito, nag-vlog kami nung January 1 na mga paangat boys, yan. At tsaka kung napanood yung mga pangat yung nung dispiras ito, yan, kung napanood yan, kumain kami yung mga pangat sa strawberry corn nung gabing yun mga pangat. Meron kami na pag-usapan regarding sa freelance visa. Kung nakita nyo naman mga pangat, yung ating title ngayon, yun yung pag-uusapan, yun yung vlog natin for today. So, hindi ko siya sinali doon sa dispiras ng New Year kasi nga, parang hindi siya connected doon sa content na yun mga pangat on that time. Kaya naisip ko na i-separate siya. Papagka ka! Madidisgrasya pa eh. Makakaway lang, no? Madidisgrasya pa eh. So, sama tayo, no? Wala ako tuloy. Kaya, let's go! Sabay-sabay natin panoorin. At babalikan ko na lang yung mamaya pagkatapos yung panoorin mga pangat. Mag-aalmusal na ako doon sa Murakabat. Kaya, let's go! Sabay-sabay tayong manood. Let's go! So yun mga pangat, ito, yun mga pangat. Sa marami nagkatanong na paano ba kumuha ng freelance visa, ano ba yung freelance visa, legal ba ang freelance visa, pwede bang sa Pilipinas kukuha ng freelance visa, papuntang Dubai. Sa dami nagkatanong yan mga pangat, pasensya na kung hindi ko talaga nabagagawa ng content. Ngayon, opportunity natin ating kasama nito ngayon na si Warshan TV. Ayun, tatanungin natin kung ano ba talaga ang freelance visa ngayon o updated na nangyayari ngayon pag may freelance visa ka sa Dubai. Let's go! So, ayun, be careful sa mga naka-freelance visa kasi mahigpit na ngayon yung Dubai. Legal si freelance, but kailangan kasi may WPS ka, may NOC ka, as normal employee. Kasi pag wala kang mga legal documents at wala kang mapakita once na mayroong checking, punta kayo sa police, sa immigration, then after ilang days, deport na agad sa bansa nyo. Maraming... Ano yung connection sa WPS, yung freelance visa? Kasi yun yung salary mo. As a proof na talaga sumasahod ka man. Saan pumapasok yung sahod mo, gano'n. Dati pa po siya actually na parang officially na legal. Pero sa experience lang po namin, parang recently na lang siya talaga sobrang nagigpit. Kasi nag-freelance din po kami. Wala kaming pinondo ang WPS, which is hindi kami nahuli. Ngayon na lang, this time na lang talaga siya. Pero matagal na talaga siya. Kailangan kasama yon kasi kailangan pag tumaas yung position mo, kailangan yung salary mo nag-increase din. And then, one thing, dapat updated yung labor contract mo and yung insurance mo kasi may basis yung insurance dito. Kunyari, mag-above 4,000 dirham na yung sahod mo. Pero may kasalaman yung WPS? Yung WPS kasi is one of the requirements. Yung salary para pag-agad mo, dapat talaga require pa yun ng mga employer na dapat tataas yung ano mo agad. Oo, kailangan ganun din. Pag tumaas, pag hindi nila binigay. Questionable siya. Katulad, ayoko na i-mention. Sino may mali? Yung employer o employee? Parehas, kailangan si employee, huwag niyang pabayaan. Si employer, kailangan niya update. Paano kung employee gusto lang talaga trabaho? Kasi siyempre, bawalan siya ng trabaho. Case-to-case basis kasi yan. Depende sa external na usapan. At saka French fry. So yun mga pangat, case-to-case basis. Actually, maraming, as of these past few days, maraming nahuli sa may area ng Satwa na naka-freelance visa. Kasi chinecheck sa system, kunyari, makita lang Emirates ID, makita daw kung may pumapasok ng WPS. May sumasahod sila o hindi. Kasi freelance visa is legal po siya sa Dubai, but kailangan meron kayong NOC, WPS, may mga specific documents kayo. Kasi last few days maraming nahuli sa Satwa na naka-freelance visa dahil may freelance visa nga kayo. Paano naman ma-assure ni government ng UAE na sapat yung proof of income mo dito? Kasi yung WPS proof of income mo yun na may pumapasok sa'yo monthly. Okay? So, hindi ka gagawa ng illegal. Kasi meaning to say, hindi gumagawa ka ng legal kasi may pera. May pumapasok na income sa'yo. So, ibig sabihin, pag nagpa-freelance visa rito, dapat may trabaho talaga? Hindi, kasi freelance nga So, ibig sabihin, may negosyo, may business, o whatever, gano'n?
Iba na may business, partner visa naman yung sa business. Freelance visa yung mga kinukuha partners, pero kailangan may NOC. For example, kami, magpa-open kami, okay, everyone, you can get freelance visa from us. Pero, bibigyan namin kayo ng NOC na no objection kami na mag-work ka sa iba. But, be assured na monthly may pupasok na pera or sahod mo sa WPS. Kasi, yun yung security ng government na sure na may income ka monthly. Hindi ka lang nandito na freelance visa dahil palaboy-laboy ka lang sa kalsada. And take note, konektado yan sa Philippine Consulate. Pag naka-freelance visa ka, kailangan updated sa WPS. Kung hindi nila i-verify ang contract mo. Pagka walang contract, Walang verification ng contract. At kung wala kang contract, uwi ka ng Pilipinas, hindi ka makakabalik ng Dubai. Din bangat, wait lang, mag-break muna kami sa init yung patatas. saan tayo yan? Strawberry, mag-shawarma ka! Gal-gal pa mga pero papalag na. At yun mga panga, shoutout nga pala kay ito yan. Hindi ko kasi mahanap eh. At syempre mga panga, yung tanong niya na mula Pilipinas, kukuha ka ng freelance visa papuntang Dubai, paano, magkano, yun. Syempre nasagutan niya ni Warmel Warchan TV. Yun. Freelance visa na galing Pilipinas, yes, pwede siya. Pero, may pera tayo ha. Kailangan mayroong manpower company sa Pilipinas na tutulong sa'yo. Okay? Kasi hindi basta-basta makakuha ng freelance pag nasa Pinas ka dahil kailangan dumaan sa BOEA, OSC, OWA, mga ganon. Matrabaho pag galing Pinas. Magkano siya? It costs around 10,000 dirham to 15,000 dirham. Mas mahal. Yes, mas mahal siya. Kasi freelance visa ka na eh. Diretso na eh pagdating mo dito. Kaya mag-strawberry ka na lang. Matura. Tapos, ang pinaka-risky neto kasi, there's no 101% assurance na makakaalis ka. Ah! Bakit? Kasi yung company dito na pag-a-applyan mo, kailangan may partnership sa Pilipinas na manpower agency. Manpower agency na legit or naka-register sa POEA na nagpapaalis talaga ng mga tao from Philippines to Dubai. Ganon siya ka-proseso. Requirements, passport copy, picture with white background, ganyan lang. Yan, ang dalawa lang yung hanapin sa'yo. Kasi sila nagagawa yung company dito at saka company sa Pinas, kailangan mag-collaboration sa mga processes. Kasi yung contract mo dito, ipapa-verify pa nila sa consulate natin dito. Papadala sa Pinas, sa BOEA, sa OWA, lahat. Ganun siya. Nandito kami sa strawberry. And take note, we have one client before na na-scam. So be aware. Hindi lahat ng company sa Dubai ay legit. Kailangan i-check nyo yung trade license, number, at hanapin nyo sa DED. Okay? Sa DED, ma-enter nyo yung trade license kung legal siya na may existing sa Dubai. Okay? Tapos, one more thing pala, yung na-scam sa amin, pina-down payment sila na pina-payment, ilang buwan na yung nakalipas, nag-overstay na yung tao dito, hindi pa rin siya nabibisahan. At meron din sa Pilipinas, galing, ilang buwan na rin nakalipas, hindi rin siya nakukuha. Pero almost 100,000 na yung nalabas nilang pera. So, if I were you, duman kayo sa legal process sa Pilipinas na lang. Yung mga manpower company na nagpapaalis talaga na register sa POEA. Huwag na kayo mag-take risk, sayang pera. Mag-Canada na lang. Mag-Canada? So yung mga pangat, ayun yung sa Pilipinas ka manggagaling. So nandito ka sa Dubai. Naman, halimbawa nag-tourist ka dito sa Dubai at mag-a-apply ka ng freelance visa or may work ka na sa Dubai, mag-a-apply ka ng freelance visa, ano naman yung kaibahan? Yun. Kapag nasa Dubai ka naman, mag-apply ka ng freelance visa. Pag dumating ka ng Dubai na ka-tourist visa, then you will find our company na ano sa'yo na ng freelance visa, legit check nyo pa rin. Okay? Huwag kayo magtaiwala kahit kanino, kahit sa akin. Okay? O sa inyo mismo, kayo mismo mag-check directly. Check nyo yung trade license number at check nyo sa DED kung nag-i-exist tong company na to. Kasi sayang ang mga pinaghirapan nyong pera. Tapos yung process, same lang. Passport copy and picture with white background. Una nilang i-apply sa'yo yung labor card mo, from labor card, yung labor contract mo, from labor contract, medical ka na para sa residence visa mo, which is the freelance visa, then Emirates ID. Pwedeng nauna rin sa Emirates ID bago yung residence visa. Ganun lang sa dalawa. Tourist yan ha? From tourist. So paano naman pagka may trabaho ka? Kagaya ko, empleyado, kukuha ko ng freelance visa. Or else, kagaya ng mga DH. Ayun, yung ganun tanong. Hindi ka pwede kumuha ng freelance visa. Classification muna, yung qualified at hindi qualified. Ayun, yung hindi qualified, kung meron ka ng existing na visa, okay?
bawal kasi ang dual visa. Kung meron ka ng residence visa, tapos kung kukuha ka pa ng freelance visa, bawal yon. Or kung meron ka ng partner visa, bawal din yon. Okay. Like tourist visa, tapos kumuha ka isa pang tourist visa, bawal yon. Lahat yung mare-reject. So, paano? Kailangan ika-cancel mo na yon. Kunyari, if you have existing, kunyari ako, naka-white visa muna ako, Okay. may kumuha sa aking company, na-hire ako, kailangan i-cancel ko muna si white visa under my husband na sponsorship bago nila ako ma-applyan. Kasi bawal ang dalawang visa sa isang tao. Yun mga pangat, maliwanag sa inyo yung regarding sa mga nagtatanong sa atin sa freelance visa na tagal-tagal ko na siguro, taon na, hindi ko masasagot. By the way nga pala pangat, shoutout kay DJ La Rosa, maraming salamat. Wala, naglating ka milyones. kasi ang dami mong reaction eh. And mga pangat, shoutout nga pala sa kanya. Siyempre, maraming salamat sa suporta mo at napanood nyo daw lahat ng ating mga vlog. Yun, maraming salamat sa iyo. Okay. Yun mga pangat, shoutout nga pala kay Bam Digdigoya. Yan mga pangat, medyo naguluhan din ako sa tanong niya pero sasagutin natin yan mga pangat sa tulong ng ating mga team pangat. Yun, ang tanong niya mga pangat, noong 2015 daw is yung bed space 900 sa baba pa lang. So yung partition daw is ang pinakamababa is 1,200 dirhams mga pangat. So ganun siya kalaki, unlike ngayon umaabot lang siya mga pangat ng karamihan 650, 700 siguro yung bed space pero yung baba siyempre yung taas 600. So mas mahal no mga pangat yung presyo noong 2015 unlike ngayong Kasi dati ko yung naka-partition ako 2015. Parating ko dito. Nudol ako ng mayari. Tela. Galing ako ng Qatar. So, akala ng landlord, mayaman yata ako eh. Bigyan niya ako 1.6. Na ano, 1.6 partition. Oh, 1.6. Mag-isa ka lang? Mag-isa lang ako. Wala pa akong trabaho noon. Kakarating ko lang sa Dubai. Ang yabang mo naman, 1.6 agad, wala ka pang trabaho. Hindi ko naman alam eh. Wala akong alam talaga sa mga ganyan. So yung mga pangat yung na-experience niya no. So mukhang pumapasok dito totoo talaga kasi 1-2 eh. Ako kasi mga pangat dumating ako dito 2016 pero nandun ako sa Abu Dhabi nung that time and then free accommodation kami. So ikaw naman Warm, ano naman na-experience? Kailan ka dumating to? Way back 2017, unang dating ko dito nung around November, I think November last week. Ang singil sa amin, bed space siya, nasa baba kami, couple pa, 1,200. Okay, tinawad-tawaran pa namin hanggang na 1,150 na lang siguro. Pero baba lang, amin lang yung baba. Ngayon, yung ganyang presyuhan, kasama na yung taas. Dati, baba lang yun. So kung may sumasahod kang 1.8 dati, paano mo magkakasya yun? Kung 1.2 yung singil sa amin. Bagong salta ako nun. Mas mahal pala talaga dati kaysa ngayon. Ang tanong, bakit mas mahal noon kaysa ngayon? Kasi dinedepende yan sa... Salary. Ang salary kasi dati, malaki talaga kung magbigay ang Dubai. Kaya nga sabi, Habibi, come to Dubai! Talagang malaki yung sahod nila. Ang magkano ba ang mga sahura noon? Nagre-rate sila ng 4-5. Sa waiter lang yun 4-5, may mga ganun. 5. Mula nung nung pagdating ko na ako dito dati, 2015, yun na, doon na mababa na yung Nag-start na bumaba? Mababa. 2.5 na, pag ganun. Yun na pala mga pangat. So, ibig sabihin, dumidepende sila mga pangat sa sahod ng mga tao dito sa UAE mga pangat. Kaya pala nun mga pangat, marami nagsasabi na maganda pa daw. Maganda talaga ang Dubai. Maganda talaga ang Dubai dati, mga 2,000, mga 5, 8, gano'n. Pero siyempre, dagdatingan yung marami ng kakompetensya around the world. Gaya ng mga Indian, Nepali, at kung ano pa mga lahi mga pangat na mabababa lang yung sahod nila. So tinatanggap nila yon, naapektuhan tayo mga Pilipino. Ewan ko lang based on my experience and yun lang sa mga nakikita ko or observation ko mga pangat. So yun, kaya sa mga nagugustong pumunta ng Dubai dito sa Pilipinas, kung in-expect nyo na malaki ang sahod, bababa talaga ang sahod dito sa Dubai nowadays. Kaya shoutout kay Tony Cruz na nagtatanong na kung magkano ang bahay ngayon dito sa Dubai. 100 to 650. No, actually, depende po sa location. Tsaka depende sa real estate na pinag-uupahan nyo kung for family lang siya. Pero kung yung katulad sa atin na good for sharing, standard talaga 600. Bed space na po yun. Pero kung mga partition, 1,200 pag ganun. Tapos depende pa po sa makukuha nyo kung may plus dewa. Like, plus internal pala lahat. Kasi yung iba, all in na. So, mas makakatipid ka kung 650 all in na or 700 all in na. Yun nga lang, pag bed space ka, mag-a-adjust ka ng sobra-sobra kasi hindi lang ikaw yung nasa kwarto. Talaga. Kumbaga, meron kang kasama sa taas, tapos sa kabilang bed mo, meron kang katabing ibang bed. So, kung marami kang gamit at naka-bed space ka lang, kailangan mo mag-adjust.
Kasi hindi mo solo yung partner. Yun mga pangat yung kaibahan nga pala pag naka-bed space kayo. Yung mga nasa So, Pilipinas na paano bagong bumulas pupunta rito mga pangat to yun. Kailangan talaga aware kayo at be ready dahil iba't ibang tao nga mga pangat. Nabanggit ko na sa mga previous vlog pa natin ng mga nakaraang taon na iba't ibang tao kayo sa loob at hindi kayo magkakilala. So, sobrang lupit ng adjustment na gagawin nyo. Siyempre mga pangat dahil yung ingay, tapos yung sa CR, kitchen, mga ganon. Kung ikaw ay tahimik na tao at hindi ka sanay sa ingay, sobrang mag-a-adjust ka talaga. At kung ikaw naman ay maingay na tao, kailangan mo rin mag-adjust siyempre doon sa mga kapwa mo at mga kababayan mo na gusto magpahinga. Di ba? Tama. Oh, yun. Tulad nito yung kasama ko. Oh, ano? Matahimik. Kaya ako, adjust na adjust. Nag-a-adjust din ako, no? Nagpipigil akong dumaldal kasi tahimik mga kasama ko. Di mga bakit ibig sabihin ko parang ganito ha. Ikaw, may tatawag sa'yo sa telepono, nasa loob ka ng bed space. Lalabas ka. Di ba? Kung gusto mag-sound trip, lalabas ka. At mga pangat, kapag ikaw ay mag-a-alarm, siyempre lahat tayo nag-a-alarm dahil kailangan natin ma-aware sa ating mga trabaho. Kailangan, pag nagising ka ng mga pangat, dali mo sa labas yung cellphone mo. Para kung tumulog man yan, hindi makakadisturbo sa mga gusto pa matulog kasi iba't ibang oras ang pagtulog natin at iba't ibang schedule ang mga trabaho natin mga pangat, di ba? Based on our experience, no? Sa tagal na naming magkasama talaga, kapag naganap ka ng titiran dito sa bahay, unang-una mo titignan yung mga makakasama. Pangalawa na lang talaga yung facility. Although, yes, may mga kanya-kanya tayong selan. Kung titignan mo yung banyo, yung kitchen, given na yun. Pero yung pinaka-importante talaga yung mga makakasama mo. Di ba nung Oh. yung bahay natin ni Natia, Oh. si Erika, ikaw, Oh. yun. Hindi pa sa 308, sa isa Hindi pa. Yung tayong original. Kasi, Oh. nung nawalan na ako, akala ko ang dami kong pera. Nung napapansin ko na naging everyday na siya, naging usual na yung nawawalan ako. Oh. Si, anong pangalan nun? Huwag ka na mag-mention ng name. Natin. Kasi nahuli niya eh. Yung maganda, may itsura pa. Kuya, Lord, kung nagkakamali kami, sana nagkakamali. Nahuli ko kasi Nahuli siya. niya eh. Nandun siya sa loob ng bed namin. Bakit Anong ka ginagawa nandun mo sa dyan? bed? Pinapatay yung surot. Sabi niya. Hindi lang yun. Oo. Kahit may ahas doon, may manok doon, or kahit ano, hindi mo yun bed, wala kang karapatang hawakan ng gamit ng tao. Yeah, unless close tayo. Kumbaga, magkaibigan talagang tayo. kahit kami, hindi pa kami gano'ng, di ba? Hindi pa kami close noon. Kahit, ang close ko talaga noon si Erika pa. Ayun, isa pa yung mga pangat. Kasi, actually, mga pangat, kinukonsider ko rin kung bakit hindi kami nagkakahiwa-hiwalay. Kasi mga pangat, yung alam mo yung pag-aalis ka kahit na hindi nakalak yung bahay mo, kahit yung kwarto mo, yung aparato mo hindi nakalak, walang problema. Yung hindi ka matatakot na may mawala sa'yo, yung mga ganun, consider nyo yung mga pangat. Yun talaga yung kinukonsider namin. Ang importante lang na may close namin yung main door. Pero yung kwarto namin, kahit nakabakasyon kami, kahit na umalis kami, wala kami sa bahay, nakabukas yung mga pinto namin, walang problema. Yun ang maganda sa amin mga pangat. Kaya yun, bilang lang kami ngayon mga pangat, yung talagang ramdam namin na talagang mapapagkatiwalaan. Yun ang number one mga pangat. Yung mapagkakatiwalaan. Di ba? Tama. Oo, di ba? Yun mga pangat, shoutout kay Renz Milan. Ayan, tinatanong niya mga pangat regarding sa expiration ng visa mga pangat. Tanong niya kung TNT at expire ang visa, makukulong ba at magkano ang penalty pag expire na ang visa. Yung Pag expire na yung visa mo, dalawa lang yan. It's either magbabayad ka ng fine or na-absconding case ka na. Absconding case fee depends kung saang Emirates ka kumuha ng visa. It's either Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Sharjah. Kasi iba-iba yung rates ng absconding. Yun yung nag-overstay na ha, na TNT na. Sa Dubai, ang absconding case nila dito 3,000 dirham. Tapos, iba pa yung penalty. Kung hindi ka na-absconding, swerte ka. Pag sa penalty naman, 100 per day. Continuous yun. everyday. But, depende kung tourist visa or residence visa hawak mo. Magkaiba yung rate ng penalty charges. Monthly overstay fee. Honestly, last few weeks also, maraming nahuli sa Satwa at saka sa mall. Tandaan nyo, nadedetect na nila ngayon yung mga TNT sa Dubai. Sa metro station, sa bus station, sa mga mall, lahat yan. Ang gagawin sa'yo, hulihin ka, check yung travel documents mo kung expired na ba, ilang months ka ng overstay, TNT ka na. Ngayon, dadaling ka sa police station, gagawin ka ng report, bukulong ka ng 1 day, pwede ka na i-deport agad sa bansa mo. So 1 day lang kulong. Depende. Kung matapos nila agad within the day, yung reporting mo, yung procedure. Kasi may mga legal documents naman So sila. hindi ka naman makukulong ng talagang kulong na parang criminal. Pag kukulong or... Parang hold ka lang, hold. Oo.
yung pag-hold sa'yo or Pinapatagal. pag-deport sa'yo kasi Di ba ba? ano yun, they want people here in Dubai or in any Emirates maging disiplinado. Discipline talaga sila dito. Kahit sa aspeto, discipline sila. At pero, sa lahat ng TNT, may pag-asa kayo. Okay ha? Matanggal yung TNT nyo or any case nyo. Paano? You can visit Amir. Huwag kayo yung magbivisit ha, kasi tuturuan ko kayo. Ano to, technique to. Huwag kayo yung magbivisit kasi pwede kayong hulihin. Okay? Magpa-visit kayo ng any friends or relatives nyo, kita nyo yung passport copy nyo para ma-check. Ngayon, ang gagawin nila, ask mo sa any Amir Center kung paano yung fine reduction. Okay? 4,000 dirhams pataas na fine, pwede nila i-reduce ng 10% plus bagong visa mo. Pero, kailangan mag-present ka ng mga travel documents or legal documents kasama ang bagong offer letter na may mag-sponsor sa yung bago na company. Okay, kunyari ako, overstay na ako ng 2 years, nagkaroon ako ng fine na 8,000 dirhams. Pumunta si friend ko sa Amir, tinanong, magkano na yung overstay ni Warman, may absconding case ba siya or whatever. So, i-compute nila lahat doon. Then, I want to file for fine reduction. So, pwede kami mag-file. Pero, kailangan mag-present si company ko na kukuha sa akin ng offer letter at no objection letter na i-hire na nila ako. Sila na magiging sponsor ko. As assurance, hindi na ako magti-TNT ulit. Ganon. So, lahat ng pagsubok at problema sa buhay ay may solusyon. Okay? Huwag kayo magpakamatay. Mahirap yon. Okay? Ganon na. Doon sa mga wala ng pag-asa, yun, hindi solusyon yung pagpapatibakal. Kasi talunan ka pag ganun. By the way, shoutout naman kay Rodora Miranda, yung tinatanong niya mga pangat regarding sa own visa, kung legit ba mga pangat, syempre yung mga pangat is parehas lang siya mga pangat na freelance visa. Yun. So yung procedure or yung mga dokumento, same lang rin mga pangat. Or parehas lang. Bakit may own tsaka freelance? Yan. Yung freelance visa, tinatawag ng freelance kasi nag-work in other company. Okay. Yung own visa, kunyari ako, under ako ng husband ko, or nagbabantay ako ng bata, mga nanay, may mga own visa, gano'n. Pero halos same lang din naman. Pero yung price noon, depende sa kukuhaan ninyo. Kasi may mga service fees sila. So yun mga pat, commercial muna tayo. Ano yung commercial natin? Si Hana Shin, ang tagal sa bumabahin sa langit. Uy! Huwag ka naman ganun. Hindi mo tatanggapin sa langit yun. Joke lang. Joke lang mga pat. Joke lang mga pakata. Joke lang. Wala nakakalam nun. Hana Shane! Shout out sa'yo. Saan ka na ba? Ang laki-laki kasi. Sabi ko sa kanya kasi mag-reduce para pag naglakad mabilis. Joke lang. At yun mga pangas. Nandito tayo mga pangas sa kalagitnaan ng EDSA. Dito EDSA. Nandito pa tayo mga pangas sa Dubai. Siyempre nasa Clock Tower sa Dera mga pangas. So yun mga pangas, sana naintindihan nyo kasi ako talaga hindi ko maintindihan. Medyo moderate ang topic ngayon sa Dera. Yan. Medyo rush hour na yun mga pat, alas 7. So yung mga pat, bakit tayo nandito? Kasi naghanap tayo ng mga, alam niyo, pagawaan ng sombrero. Pero yun yung magpapaprint tayo sana. So nag-ikot-ikot tayo. Pumunta tayo ng Satwa at saka ng Karama mga pat. Kaya medyo bago tayo ngayon. At ang sarap tumambay rito sa kalagitnaan ng EDSA. EDSA talaga. So yun. Siyempre, at kung humantong ka sa YouTube ito, maraming salamat sa panonood. At sana naintindihan nyo na yung regarding sa freelance visa. So, diniscuss natin kanina. Siyempre, ano bang masasabi natin? Think positive lang, good vibes, at God bless you all. To God be the glory mga pangat. At siyempre, sabay-sabay natin abutin ating mga pangarap. At see you and the next one. Ganda mga pangat dito. Let's go!